Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng development pagdating sa maritime security ng Pilipinas, hindi lang eroplano ang ibibigay ng Estados Unidos sa atin, barkong pang Coast Guard ang papunta rin sa atin. Yes, tama ang narinig ninyo, hindi lang mga patrol aircraft, kundi pati mga mas malalaking patrol vessels at cutters para sa Philippine Coast Guard, PCG, ang planong ilipat mula sa US. Kung taga-subaybay kayo ng mga balita sa defense at maritime security, alam natin na malaking usapin ito lalo na sa context ng West Philippine Sea at iba't ibang maritime dispute sa ating maritime domain. So let's break it down, ano nga ba ang nangyayari, bakit ito mahalaga, at ano ang epekto nito sa PCG at sa bansa? Una sa lahat, ang balita ay galing sa isang report na isinulat kamakailan lang na nagpapakita na finalized na ang isang kontrata sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan ililipat ng US ang ilang aircraft at patrol vessels papunta sa Pilipinas para sa Coast Guard. Hindi ito basta-basta donation lang, ito ay isang formalized contract na sina ng PCG Commandant pati na rin ng isang senior US defense official. At isa sa mga pinaka-nakaka-excite dito, hindi lang eroplano ang binigay. Ang PCG ay pinag-iisipan din ang pagkuha ng mga mas malalaking barko, kabilang ang mga US Coast Guard Reliance-class cutters na may lisensyang pang-law enforcement at maritime patrol. Ano ang ibibigay ng US sa PCG? Isa, King Air aircraft. Ang pinakaunang parte ng deal ay ang paglipat ng 3 Beechcraft King Air turboprop airplanes papunta sa Philippine Coast Guard. Ito ang mga plane na malaki ang maitutulong sa Maritime Domain Awareness, MDA, para mas malawak at mas maasahan ang surveillance ng ating mga dagat. Search and Rescue, SAR, operations lalo na kapag may mga aksidente o emergency sa karagatan. Kaya hindi lang ito pangganda o pang-display. Ito ay critical upgrade sa kakayahan ng PCG sa pagmamatsyag at pagresponde sa mga insidente sa karagatan. 2. Potential transfer ng Reliance-class cutters. Bukod sa aircraft, nakausap din ng PCG at US tungkol sa pag-inspect ng isa sa mga medium-endurance cutters ng US Coast Guard, ang Reliance-class cutter. Ang Reliance-class ay mga medium cutters na mga 210 feet ang haba, alternasyon 64 meters, may displacement na humigit kumulang 1,000 dagdag tons, at idinisenyo para sa law enforcement, search and rescue, at maritime patrol missions. May helicopter deck din at isang 25mm autocannon, pati diesel engines para sa mahabang operasyon sa dagat. Hindi ito maliit na bagay, mas malalaki ito at mas capable kaysa sa mga ipinagawang patrol assets ng PCG dati. Bukod sa laki at capability ng mga bagong barko, mahalaga ring tandaan na ang PCG ay patuloy na nagpapamodernize sa pamamagitan ng Integrated Maritime Operations. Ang mga bagong assets na ito ay hindi lamang basta-basta equipment, bahagi sila ng mas malawak na plano para sa real-time monitoring ng ating maritime territory, lalo na sa mga critical choke points tulad ng West Philippine Sea, Sulu Sea, at iba pang strategic waterways. Sa operational perspective, ang pagkakaroon ng mas malalakas na aircraft at cutters ay magbibigay daan sa PCG na magsagawa ng mas malalaking joint patrols kasama ang Navy at international partners. Mas magiging mabilis ang response time kapag may maritime incidents tulad ng illegal fishing, smuggling, o territorial intrusions. Ang mga King Air aircraft, halimbawa, ay may kakayahang magsagawa ng long-range surveillance, samantalang ang Reliance-class cutters ay kayang mag-operate ng mga linggo sa open sea na may onboard helicopter support para sa SAR operations. Bukod dito, nakikita rin natin ang epekto nito sa training at personnel development. Ang mga bagong assets ay nangangailangan ng mas mataas na level ng skill, kaya bahagi rin ng plano ang specialized training programs kasama ang US Coast Guard. Ito ay magpapaangat sa professionalism at readiness ng PCG personnel, na kritikal sa pagtutok sa maritime security sa harap ng lumalalang geopolitical tensions sa rehiyon. 3. Kasama rin ang ibang assets at training support. Hindi lang ito standalone na equipment transfer. Bahagi ito ng mas malawak na US support sa PCG modernization, training, at maritime operations, lalo na para sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng maritime jurisdiction ng Pilipinas.
May kasama ring mga naunang transfers tulad ng 87-foot Marine Protector class patrol boats, at pati ang discussions para sa mas malaki pang barko. Ano ang meaning nito para sa PCG? Isa, mas malawak at mas malakas na maritime domain awareness. Ang bagong King Air aircraft ay magbibigay daan para sa PCG na magkaroon ng mas malaking eye in the sky. Sa dami ng maritime incidents, mula territorial disputes hanggang maritime accidents, napaka-critical talaga ng surveillance capability. Kapag mas na-detect agad ang mga pangyayaring nagaganap sa ating maritime domain, mas mabilis at mas strategic ang magiging response ng PCG at iba pang government agencies. Dalawa, mas malakas na patrol at law enforcement presence. Kung matatanggap ang mga mas malalaking cutters tulad ng Reliance class, mas kayang magpatrol ang PCG sa mas malalayong lugar at mas malalakas maging enforcement rules nito laban sa illegal na aktibidad, smuggling, or unlawful presence ng iba pang state vessels. Hindi lang yan patrol boats na pang coastlines, kaya rin nilang mag-operate sa malalim at mas malalayong parte ng Exclusive Economic Zone, EEZ. Tatlo, mas pinal na partnership with the US. Hindi porket donation lang ito, malaki ang ipinapakita sa partnership ng Pilipinas at US, lalo na sa pagpapalakas ng Coast Guard to Coast Guard relationship. Ito rin nagpapakita ng commitment ng US sa security at maritime stability ng rehiyon. At dahil sa kasunduan ng Mutual Defense Treaty at iba pang strategic dialogues, nakikita natin na hindi lang military cooperation ang kinikilala kundi pati maritime law enforcement and SAR cooperation. Bakit ngayon nagiging big deal ito? Ilan sa mga dahilan. Una, dahil sa pag-angat ng geopolitical tensions sa West Philippine Sea, lalo na ang repeated presence ng Chinese Coast Guard at iba pang vessel sa disputed waters, nananatiling mahalaga ang pagpapalakas ng national maritime domain awareness at patrol capabilities. Pangalawa, pati ang Philippines ay kasali sa multilateral drills at joint activities kasama ang US at ibang partners, tulad ng Australia, para palakasin ang interoperability at maritime security posture ng bansa. Pangatlo, ang PCG ay mas strategic ngayon kaysa dati, hindi na siya basta civilian Coast Guard, kundi aktibong partner sa maritime defense posture ng bansa. At syempre, may mga tanong na kailangan ding pag-isipan ng mga manunood. Ano ang magiging deployment plan ng mga bagong asset sa PCG? Pagdating ba ng King Air aircraft, paano ito gagamitin at saan sa West Philippine Sea, Sulu Sea, o iba pang strategic waters? Ano ang magiging kondisyon ng mga Reliance cutters? Dahil ang mga class na ito ay older vessels, kailangang i-assess kung gaano kalaki ang maintenance at upgrades bago ito maging fully operational. May kasamang training at sustainment support ba ang US para sa mga bagong assets? Importante ito para masiguradong hindi lang maibibigay ang equipment, kundi kaya ring i-operate at i-maintain ang mga ito ng PCG personnel. So para i-sum up, ang balitang ito ay hindi basta upgrade lang ng PCG. Ito ay tanda ng pagkilala sa mas malawak na papel ng Coast Guard sa maritime security ng Pilipinas. Mas pinal na Coast Guard to Coast Guard partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Mas malaking focus sa maritime domain awareness at patrol capabilities, at potensyal na pagpasok ng mas malalaking patrol cutters para mas palakasin ang maritime presence sa ating waters. Ang mga pagbabago at tulong na ito, lalo na sa panahon ng heightened tensions at patuloy na maritime challenges, ay malaking bagay para sa seguridad ng bansa at sa kapakanan ng mga Pilipino sa dagat. Kung nagustuhan ninyo itong update at gusto nyong mas marami pang defense at security content, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe. Maraming salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod.